Hello guys, bali sa video na to, meron akong gustong i-share na totoong kwento. Ang tanong ko lang is, saan ba tayo dapat magtiwala na doktor o doktora? Doon ba sa veterans na or doon lang sa isang doktor o doktora na kaka-graduate lang or kakatapos lang? Siguro yung mga experience na is below 5 years lang, mga ganun. Kasi one time, pumunta ako ng province. So may hinatid lang akong mga bagahe ng kapatid ko. Tapos habang nandoon ako, yung iniintay kong email doon sa in-apply kong company is nag-reply na or dumating na. Tapos syempre, ako naman is kumuha na ako ng fit to work clearance. So ang objective ko lang naman is kumuha ng fit to work clearance. So pumunta ako doon sa clinic ni doktora. Tapos ang nangyari is, so konting interview, tapos in-ECG ako. So doon sa ano niya, sa medical clearance niya sa akin is meron namang fit to undergo training as caregiver. So parang ano na rin to kumbaga clearance na rin na fit to work clearance Kaso nga lang, ang problema, ang daming para sa akin is medyo negative ang dating. Kung sa isang taong kagaya ko na magbabasa nito, parang ang dating is parang nilagyan ka ng ng sakit na diabetes type 2. Tapos meron kang pre-hypertension, dyslipidemia, tsaka meron pang consider fatty liver disease. Pero may clearance ka. Yun nga lang, binigyan ako ng mga reseta ni doktora. Si doktora is mga nasa, sabi ng isang kakilala ko is lang siya, around 29 pero tingin ko mga nasa around 30s lang siya, bata pa Tapos niresetahan ako ni doktora. Ito yung reseta sa akin ni doktora, na wala pa naman ako binibili dito kahit isa. Kasi alam niyo, napakamahal itong mga gamot na to. Atorvastatin or Itorvas. Ayan, 40 milligrams. Tapos meron pang Sinof or Phenofibrate. Ayan, 200 milligrams. Diba? Tapos, itong Metformin, 500 milligrams, Normax. Para sa diabetes 2 Diba? Alam niyo, sa totoo lang, feeling ko wala akong nararamdaman kahit anong mga sintomas nitong mga pinaglalagay ni doktora No, wala naman akong nararamdaman Hindi naman sumasakit bato ko, hindi naman lalabo yung mata ko. Tapos itong vitamins na Siltran, Silimarin plus vitamin E. Ayan. Siguro ito pwede ko itong bilhin kasi multivitamin siya. Ngayon, nag-email ako kay doktora, Nag-email ako sa kanya August 26 hanggang ngayon, September 10 na ngayon, wala pa rin siyang reply. So, yung in-email ko sa kanya is about dito kasi nilagyan niya pa ng for hepatitis screening. So, napakadaming gastos. So, parang ang dating sa akin general check-up. Tapos, first day na punta ko, is ang charge sa akin is 1,000. Tapos the second day is 600 pesos. Pero prior to that, mayroon pang mga pina-screen sa akin, nagpa-ultrasound pa ako. Sabi ko sa loob-loob ko, bakit kailangan pang magpa-ultrasound? Tapos first time ko nagpa-ultrasound, so parang ang lamig sa abdomen.
Yung ultrasound ko naman, lahat naman is normal, no? Sa liver, ang impression, normal liver and spleen study. Tapos sa gallbladder naman, yung impression, normal gallbladder study. Sa pancreas, yung impression, normal pancreas study. Sa kidney, ang impression dito, normal renal study. Urinary bladder, ang impression dito, normal urinary bladder study. Sa prostate naman, ang impression, prostatic concretion. So, tingin ko naman lahat is normal eh. Tapos habang in-ultrasound ako ni doktora, ibang doktor naman to, ibang hospital. Kasi yung unang doktora, wala naman silang ganun. So, tinanong ko si doktora, Dok, dito ba yung ating liver? Yes, tapos, okay, tinanong ko siya, Dok, kamusta? Yung liver ko daw is mataas yung liver enzyme. So, okay lang naman yun. Tapos, kaya ako yung tinanong kasi may connection yun sa second na itatanong ko. So, tinanong ko kay doktora kasi bumaba na siya eh. Papunta na siyang kidney. Tapos, tinanong ko kay doktora, Dok, kamusta po yung kidney ko? Meron po ba akong kidney stone? Tapos, ang sagot ni doktora is, wala naman, normal naman lahat. So, ang akin lang naman, ang pinapoint out ko lang naman is napaka-unprofessional ng doktora na yon. Yan, napaka-unprofessional. Kasi at tagal na eh, magto 2 weeks na email ko, hindi pa rin siya nagre-reply. So, napakadami. Yung x-ray ko naman, okay naman, may lungs pa naman tayo. Yung impression dito is essentially normal chest. Tapos yung mga normal na hinihingi sa akin ng company is yung fecalysis, okay naman, normal naman siya. Urinalysis, normal naman siya. Hematology, hindi naman to required ng company pero sinabit ko na rin to. Okay naman, para sa akin normal naman siya eh. Ang medyo hindi lang talaga normal dito is itong CBC. Yung FBS ko is 7.32. Lampas na siya sa normal range. Ang normal kasi is dito is 5.84 millimoles. So, mataas na talaga siya. Kaya siguro nilagay doon ni doktora na may type 2 diabetes ako. Tapos, creatinine ko is normal lang din. Yung uric acid, normal. Yung cholesterol ko talaga is napakataas. Nasa 10.15. Ang normal range is nasa 5.20. Kaya siguro binigyan niya ako ng Etorpas tsaka ng Sinof. Kasi yung sa fats naman, itong triglycerides 3.86 yung result. Ang normal is 1.70. Kaya siguro nilagyan niya ako ng liver disease or dyslipidemia ba yun, nakalagay doon. Yun. Tapos yung HDL, LDL, VLDL, ayan, medyo high. Yung HDL, mababa lang siya. 0.69. Pero yung LDL, 7.68, mataas siya. Well, anyway, wala nang problema dito eh. Kasi para sa akin, pwede namang pwede naman siyang diet and exercise. Mawawala din yung mga yan. Tapos, ginagawa ko is everyday naglalakad ako 1 hour. 1 hour yan parati. Tapos, every meal, makain ako ng bawang. The best ng bawang kasi tested ko na ito eh, nakakapagpababa talaga to ng sugar sa katawan natin. Tapos, ito yung tanghali, kumakain ako isang piraso, tapos sa gabi, isang piraso. Tapos pag may mga dumadang dansones, yan, maganda rin to, kumakain ako niyan.
Tapos avocado, mga the best yan na food. Ang pababa ng cholesterol at saka fats. Para malaman ko kung may hepatitis ba ako o wala. Kasi dito sa serology examination sa HBsAg, non-reactive. Ngayon, tignan natin siya sa Google. So, basahin natin to guys, no? Kasi dito sa aking serology examination, HBsAg, ang result ko dyan is non-reactive. So, basahin natin to. HBsAg, hepatitis B surface antigen, A positive or reactive HBsAg test result means that the person is infected with hepatitis B. This test can detect the actual presence of the hepatitis B virus called the surface antigen in your body. So, pag positive, ibig sabihin, infected ka ng hepatitis B. So, dito naman sa akin is non-reactive. So, sa impression ko, pagkakaintindi ko is wala akong hepatitis B. Doktora kasi ang tagal-tagal mag-reply. So, if a person tests positive, then further testing is needed to determine if this is a new acute infection or a chronic hepatitis B infection. So, dito sa HBsAg, okay na ako dyan eh. Okay na ako dyan. Ang medyo nagpagulo sa akin is meron ako ditong anti-HBs na reactive. So, basahin natin tong anti-HBs. Anti-HBs or HBsAb, hepatitis B surface antigen, a positive or reactive. So, tandaan nyo itong sa akin is reactive. So, eto na yan. Reactive. Anti-HBs or HBsAb test result indicates that a person is protected. Protected. Okay? Protected against the hepatitis B. O, diba? Ang dating sa akin is may protection ako. Ito yung mayroon akong antibody against hepatitis B. This protection can be result of receiving the hepatitis B vaccine or successfully recovering from a past hepatitis B infection. So sa memory ko, wala pa naman akong tinanggap na vaccine about hepatitis. Kung meron mang vaccine is siguro yung vaccine about sa Moderna kasi tatlong beses ako nagpa-vaccine eh. Hanggang sa mabot ako dun sa booster shot. 'Yon. Tapos basahin naman natin tong anti-HBC kasi meron din akong anti-HBC. Yung isa diyan reactive and then yung isa is non-reactive. So, a positive or reactive antibodies test result indicates that a person is protected against the hepatitis B. So, may protection ako sa hepatitis B. So, ayun. So, ang pagkakaintindi ko lang dito guys, no? Dito sa anti-HBs at saka sa anti-HBC or IgG or IgM, meron yung katawan ko na antigen and antibodies against hepatitis B. Ang sabi ng secretary is on leave, naka-vacation siguro. Kaya hindi maka-check ng email. Pero sa akin naman, parang napaka-professional talaga ng dating noon kasi wala ka mahawak na cellphone, di ba? Hindi mo man lang ma-check yung email mo. Ako nga, walang trabaho, pero everyday ko chine-check yung email ko eh. Di ba? So,
siguro kung dun ako sa veteran nagpagawa or dito, baka abuti lang ng mga 3.5 yung fit to work clearance na hinihingi ko. Kasi ang nangyari parang general check-up eh. Ano ako eh, may ultrasound, may ECG, may hepatitis pa, napakamahal ng hepatitis. Tapos yung HIV, okay lang yun kasi required talaga yun ng ng company, hinihingi talaga. Parang ang dating masama ang loob ko, pero di ko naman dito pinuputok yung sama ng loob ko sa social media. So sana sa mga doktora, sana maging, 'di ba? Parang porket wala ka na may bibigay, parang pinabayaan ka na eh. 'Di ba? Kaya panginayang lang. So, yun lamang guys. So, stay healthy lang parate. Kung di nyo kayang tumakbo, maglakad lang 1 hour every day, tapos matulog ng maaga. Ngayon, natutulog na ako. Mga 11 hanggang 11, hindi na ako nagsi-cellphone. Tutulog na ako. Hindi na bawas-bawasan ko yung paglalaro ng mga mobile games. Kasi dati, natutulog ako 1 or 2 AM na. So ngayon, binabawasan ko na. So hindi na ako hirap gumising sa umaga. So 6 pa lang, nauunahan ko na mag-alarm yung cellphone ko. Tapos, inom lang ako ng kape, tapos lakad na. Isang oras, tapos pagbalik ko, pagdating ng mga 10, exercise ulit, core naman. Tapos around mga 5 PM, 4 to 5, nag-jumping rope naman ako. Pag hindi ako napag-jumping rope, nagbabike ako 1 oras. So, yun lamang guys. Stay healthy lang.